Kapatid, at mga manalangin para sa ating pag-aaral ng mga buhay na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dakilan mapagpala po namin ang mga buhay ng Diyos sa pangalan ni Jesus. May sanin pa sa mga sumandaling ito, ang mga muli nagpapunto kayo tarangal pa po pagsamba. Pasalamat siyang banal, mga Panginoong pangalan sa pagpatuloy kang nariyan. O Diyos, yung walang kapagurahan, kasuan, pagbigay sa amin ng buhay, kalakasan ng pangsadakang ito. Patuloy ka po namin sama-sama ang paglingkuran, samba sa Espiritu at Tuhan. Maraming salamat sa unang ito na kung malambahan pinagpagit ng isensya matamis pasensya, wala Espiritu pinalaman mo sa aming kalitaan sa mamimala, ang buhay ng mga patuo, pasalamat kinabot ang pinagpalang mga anak mo sa dakong ito, maging man sa kalang katapatan sa bahagi ng pagkakalo, patuloy ko po magbalik na makalimang beses, magbasbas ang makalang mga kabuhay, ang mga sambahay maglay sa anumang salot sakit, mga problema at makahirapan at lahat ito po, Ama, sa pagdakos sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tulungan niyo po niyo ang lingkod, sa akin wala po akong magagawin, wala pong tayo po inasahan kahit kayo sa ng Pao Diyos, ikaw po maglagay ng salita sa akin natin pangaran, alisin po ang mga mga pagkailangan sa kalagitnaan na aming sama-samang sinasaway sa mga Panginoon ang Jesus, rin na ulit in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Kunin po ating pinakamamahal na Panginoon at dalbay po mga minamahal na kapatid at kayo po ay makabalik sa inyo po mga kanya-kanyang upuan. Tumunatigit sa lahat ay sa po muna magpaabot ng pagbati ng magandang hapon sa ating buhay na Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus at sa inyo man mga minamahal nililo kong mga kapatid patuloy na riyan ang pagbigay ng kahalagahan sa pagganap sa kalooban ng ating Ama sa kalangitan maging sa aking mga kasamahan magandang hapon at muli sa ating buhay ng Diyos sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa mga sumandali ito, tayo po ay maganda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia. Muli po nating sama-samang sariwaing pag-aralan ng mga buhay at banal na salita ng ating Ama sa kalangitan na magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, magmana ng buhay na walang hanggan kung matutunan po natin ipangbuhay at sampalatayanan yung kanyang mga banal na salita na ating pong mapag-aaralan. At ang ating pong pangunahing teksto, mga minamahal, dito po tayo sa Book of James, dahil maiksilawang po ang ating oras. Chapter 4, mga minamahal, verse 17. Ganito po ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Therefore, to him that knoweth to do good, and do it not, to him it is sin. Sa nakakaalunglaha ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Purihin po ang ating pinagamamalpin ang Diyos po magpala sa Kanyang mga buhay, banal na salita. Napakahalaga, mga minamahal, na maunawaan po natin, mga minamahal, kung paano tayo mga minamahal, mahantong sa kapahamakan. Kung paano mabubulid mga minamahal yung ating mga kaluluwa sa kaparusahan mga minamahal. Ang sabi po mga minamahal ko ng salita ng ating Ama sa kalangitan sa nakakaalangha ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Tayo po mga minamahal, sabi nga, tayo po ay tinatawag na Christian nation, mga minamahal. Ating bansa ay tinatawag, mga minamahal ko, na ang bansa ng mga Kristiyano, mga minamahal. Kasi dito po, mga minamahal, yung karamihan ng mga tao na sabihin natin, mga minamahal, may paniniwala na minamahal, may pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano nga ba ito, mga minamahal, katotoo? Ano ba, mga minamahal, yung pananampalataya na kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Ang turo sa atin ng Biblia, mga minamahal, yung pananampalataya na nais ng ating
Ama sa kalangitan, yung nandun po, mga minamahal, yung ating pagsasakatuparan, pagsasagawa, o pagsusunod, mga minamahal, sa mga aral na tinuturo niya sa atin sa banal na kasulatan. At kung ito po, mga minamahal, ay dumating sa atin na ituro, mga minamahal, na ipunawa sa atin ang mga bagay at daan na ating dapat lakaran, mga kautusan dapat natin sa katuparan, subalit hindi natin ito, mga minamahal, ginawa. Ang sabi ng Biblia, ito daw po, mga minamahal ko, ay magiging kasalanan sa atin. Ang kasalanan, mga minamahal, ito'y pagsalangsang sa kautusan. Alam na nga natin, mga minamahal, kung ano yung pinapagawa ng ating Ama sa kalangitan, subalit nandoon pa rin, mga minamahal, yung hindi natin pagtupad, yung hindi natin pagsunod, yung hindi natin pagbibigay ng kahalagahan. Alam nyo, mga minamahal, ito po ay magdudulot ng malaking kapanginiban, mga minamahal. Hindi man sabihin natin, okay lang tayo ngayon, pero mga minamahal, hindi natin may iwasan, mga minamahal, ang pagdating ng katakdaan, mga minamahal, ng paghahatol ng ating Ama sa kalangitan. Sabi nga, mga minamahal ko ng Bible, for it is appointed a man wants to die, not the judgment, mga minamahal. Ang ibig sabihin, mabuhay tayo, sabihin natin, okay lang yung buhay natin, mga minamahal, wala namang parang kahirapan o kapanginiban, mga minamahal, sinuong natin, mga minamahal, hindi po, mga minamahal, nagtatapos sa mundong ito yung kalagayan natin. Sapagkat, mga minamahal, pag binawi na ng ating dakilang Diyos, yung buhay na kanyang ipinahiram sa atin, mga minamahal, yung ating kaluluwa, magbibigay ng sulit, mga minamahal, sa Kanya. At kung ano, mga minamahal, ang naging sistema at paraan ng ating pamumuhay sa kasalukuyan, yun po yung Kanyang magiging basihan, mga minamahal, ng mga minamahal, pagbibigay sa atin ng Kanyang kahatulan. Alam niyo, mga minamahal, maraming mga tao nagtatanong, mga nag-iisip, bakit ganito na ang mundo na ating ginagalawan? Napakaraming kapahamakan, napakaraming kapisalaan, napakaraming kapanginiban, mga minamahal, samot-saring mga sakuna, samot-saring mga dilubyo, mga minamahal, samot-saring mga kasangkapan ng kapahamakan o kamatayan ang dumarating sa buhay ng tao dito sa libutan. Alam niyo, mga minamahal, yung isang nagiging rason, mga minamahal, o dahilan, yun nga, mga minamahal, yung hindi natin, mga minamahal, pagsunod na gawin yung kanyang kalooban sa kabila ng ito po ay atin na pong nalalaman. Dito po, mga minamahal, sa Book of Genesis, makita po natin yung ating mga ninuno, pinagmula ng tao dito sa ibabaw ng mundo, mga minamahal, si Adam, si Eva, sila po yung mga unang taong nilikha, mga minamahal. Sila po, mga minamahal, pinagkatiwalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon para pangalagaan, mga minamahal, ang napakagandang sanlibutan. At mga minamahal, hindi na sila maghihirap sapagkat lahat ng kanilang pangangailangan, lahat ng kanilang kakanin, lahat ng kanilang inumin, lahat-lahat, mga minamahal, ay inihanda na para sa kanila ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal, subalit, nagbibigay po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos sa kanila ng kautusan. Mga minamahal, ang sabi, mga minamahal, ng Book of Genesis chapter 2 verse 16, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. At iniutos ng Panginoon sa Diyos sa lalaki na sinasabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. But the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, or in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Tatapat sa kahoy ng pagkakinablan ng mabutit masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. So, mga minamahal, ito yung kautusan, mga minamahal,
na iniwan sa kanila ng ating Ama sa kalangitan. Ito yung kautusan pinagtagubilin sa kanila na dapat nilang sundin at lakaran noong kanilang kapanahunan. Mga minamahal, ang sabi ng unang talata na ating natunghayan, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y magiging kasalanan sa Kanya. Alam natin, mga minamahal, na ang isang pinakamabuti na dapat gawin ng isang tao, mga minamahal, yung sumunod, mga minamahal, yung magpasakop, mga minamahal, yung tumupad sa mga palatuntunan, sa mga katulan, sa mga kautusan ng ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal, alam natin na yun yung mabuti. Bakit? Doon tayo magiging safe, doon tayo magiging ligtas, doon tayo mapagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, kaya alam natin na ang pagsunod, ang paghanap, ang pagtupad sa mga kaaralan, sa mga kautusan, sa mga kahatulan, sa mga palatuntunan ng ating Ama sa kalangitan, mga minamahal, ang dulot nito sa atin, mga minamahal mo, ay kabutihan kung ating lalakaran, kung ating gagawin, kung ating isa sa katuparan. Subalit, kung sa kabila na ito'y nalaman natin, mga minamahal, hindi natin ginawa, mga minamahal, ang dulot nito sa atin ay kasalanan, mga minamahal. At ito yung kasalanan, mga minamahal, ito yung isang napaka-karamdaman, mga minamahal, kung mahirap lunasan. Bakit, mga minamahal? Kasi itong kasalanan, mga minamahal, ito yung nagpapahiwalay, mga minamahal, sa Diyos at sa tao. Ito yung nagiging rason kung bakit, mga minamahal, yung ating mga panalangin hindi makadiretso, mga minamahal. Hindi matugon ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ito yung nagiging pader, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, ang nagdudulot sa atin, mga minamahal ko, ng kapahamakan. Dahil sa kasalanan, mga minamahal, ang isang kaluluwa, mga minamahal ko'y mahantong, mga minamahal, sa kamatayan, kung hindi niya mapagsisihan. Kaya, sinabi natin, mga minamahal, aklat ng Genesis Kapitulo 2, mga minamahal, talatang 16, mga minamahal, 17, 18, mga minamahal, nandyan, mga minamahal, yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam nila, mga minamahal, pag lumakad sila ngayon, mapapabuti sila. Pag sumukay sila, mapapasama sila. Dahil sinabi na ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na dapat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kayong kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. Pero nung ginawa, mga minamahal ko ng tao, mga minamahal, sa Genesis chapter 3, verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with him, and he did eat. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata, at kahoy na mananasa upang magpapantas sa tao, ay pumitas siya ng bunga yaon at kinain, at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at ito'y kumain. Tingnan niyo, mga minamahal. Alam na nila yung mabuting dapat gawin, mga minamahal, hindi nila ginawa. Pinili nila yung paggawa ng masama. Ano yung masama? Yung pagsuway. Tayo madalas, mga minamahal, nandiyan tayo sa ganyang kalagayan. Nagpapasya tayo ng masama, nagpapasya tayo ng mali, nagpapasya tayo, mga minamahal, ng makapagpapahamak sa atin, mga minamahal, makakapinsala, mga minamahal ko, sa kaluluwa natin, mga minamahal, makapag-aalis ng kaligtasan natin. Bakit? Kasi hindi yung mabuti, mga minamahal, madalas yung ating pinipili. Marahil siguro, dahil may minana tayong kasalanan, mga minamahal, dito sa ating mga ninuno na si Adan at si Eva. Ngayon, mga minamahal, dahil sa kanilang ginawa, mga minamahal, anong nangyari, mga kapatid? Sila po, mga minamahal ko, ay pinarusahan ng ating Ama sa kalangitan. Ang sabi, mga minamahal,
Dito po sa Genesis chapter 3 verse 13, and the Lord God said unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. At sinabi ng Panginoong Diyos sa babae, anong itong iyong ginawa? At sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle and above every beast, and of the field upon thy belly shall thou go, and thus shalt thou eat all the days of thy life. Sinabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ginawa mo ito, ay sumpain ka ng higit sa lahat ng hayop at ng higit sa bawat ganid sa parang. Ang iyong tiyan ang ilalakad mo at alagok ang iyong kakanin sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. At papapagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. To the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception in sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be thy husband, and he shall rule over thee. Sinabi niya sa babae, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi ay mga nanakang may kahirapan, at sa iyong asawa ay magpapaymuhod ang iyong kalooban, at siya'y magpapanginoon sa iyo. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of all the days of thy life. At kay Adam ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig